Makinig, matuto, at magbahagi kasama si Teacher Gladys. Magandang araw mga bata! Tayo ay nasa ikalimang linggo ng ating aralin sa edukasyon sa pagpapakatao na may paksang magresiklo, dapat alam ko. Sa pagtatapos ng ating aralin, ikaw ay inaasahang nakagagamit ng mga bagay na patapon, ngunit maaari pang mapakinabangan. Sagutan natin ang subukin natin. Panuto, piliin at bilugan ng titik ng wastong sagot. Una, ang reduce, reuse at recycle ay paraan upang A. Magkaroon ng basura, B. Dumami pa ang mga basura, C. Mawala ang mga basura sa paligid, D. Mabawasan ang mga basura sa kapaligiran. Ano ang inyong sagot? Ang tamang kasagutan ay letter D, upang mabawasan ang mga basura sa kapaligiran. Pangalawang bilang, ang basyo ng bote ay maaari pang gawing A. Walis, B. Pataba, C. Doormat, D. Lalagyan ng lapis. Ano ang maaaring gawin sa basyo ng bote? Ang tamang sagot ay letter D, lalagyan ng lapis. Pangatlo, ang basura ay maaaring A. Ikalat, B. Gamiting muli, C. Itapon na lang, D. Wala nang pakinabang. Ang tamang kasagutan ay letter B. Gamiting muli. Pang-apat na bilang, ano ang maaaring gawin sa dumi ng mga hayop? A. Tabunan ng lupa, B. Sunugin dahil mabaho, C. Gawing pataba ng lupa, D. Hayaang nakakalat. Tamang kasagutan ay letter C. Gawing pataba ng lupa. Panglima, malaki ang naitutulong ng pagre-recycle sa kapaligiran dahil A. Dumarami ang produktong gagamitin, B. Nababawasan ang mga basura sa kapaligiran, C. May nagagawa ka pang ibang bagay mula rito, D. Maaari mo itong may benta sa iba at pagkakitaan. Ang tamang sagot ay letter B. Nababawasan ang mga basura sa kapaligiran. Tingnan ang mga ginulong letra. Anong mga salita o salita ang mabubuo natin mula sa ginulong letra? Tingnan niyang mabuti mga bata. Tayo ay makakabuo ng salitang basura. Tama, ayan ang pag-aaralan natin ngayon. Ang pakinabang ng basura. O ano pa ang pwede natin gawin sa mga bagay na hindi na napapakinabangan? Balikan natin ang ating nakaraang aralin. Sagutin natin ang mga tanong. Una, marunong ka bang magligpit ng kagamitan sa bahay o kaya maglinis ng bahay? Pangalawa, kailan mo nakitang naglinis ang nanay mo? Tumutulong ka ba sa paglilinis? Tumutulong ka ba sa pagpapanatili ng kalinisan sa inyong tahanan? Mahusay kung ito ay iyong nagagawa o nagagampanan. Bago tayo magsimula, sagutin natin ang mga tanong. Una, ano-anong mga patapong bagay ang makikita mo sa loob ng inyong tahanan? Ilibot nga ang inyong mga mata, tignan kung ano ang mga patapong bagay na maaari pa ninyong gamitin. Pangalawa, mapapakinabangan pa kaya ang mga ito? At bakit? Sige, malalaman natin yan sa ating aralin ngayon. Tuklasin natin ang mga bagay na maaari pa nating mapakinabangan o i-recycle. Una ay ang plastic na bote. Ano pa kaya ang pwede nating gawin sa mga plastic na boto o plastic bottle? Makikita natin, maaari pa natin itong gawing dekorasyon at taniman ng mga halaman. Pangalawa ay ang walis tingting. Ano pa kaya ang maaari nating gawin sa walis tingting? Makikita natin, maaari itong gawing pangdekorasyon sa ating mga tahanan.
Pangatlo ay ang balat ng candy. Ano pa kaya ang maaari natin gawin sa balat ng candy? Yan, pwede natin siyang gawing basket. Pwede rin tayong makabuo ng wallet sa pamamagitan ng balat ng mga candy. Pang-apat ay ang lumang dyaryo. Ano pa ba ang maaari nating magawa mula sa lumang dyaryo? Mula sa pinagsama-samang lumang dyaryo, pwede tayong makagawa ng newspaper recycling bin. At pwede rin tayong makabuo ng wallet at isang magandang kasuotan. At panglima naman ay lumang gulong. Ano ba ang maaari nating magawa mula sa lumang gulong? Maaari nating gawing paso ng mga halaman. Maaari din natin gawing mga upuan, dekorasyon sa ating mga tahanan, at iba pa. Mga gabay na katanungan, anong materyales ang ginamit para mabuo ang bagay na ipinakita ko? Tama, mga plastic na bote, walis dingding, balat ng candy, lumang dyaryo, at lumang gulong. Ang mga bagay na ito ay ni-recycle. Ano ba ang ibig sabihin ng recycle? Ang resiklo o muling gamitin, ito ay isang paraan na magagamit muli ang mga basura o ang isang bagay na maaari pang pakinabangan. Yan ay tinatawag nating resiklo o muling gamitin. Sa gabay ng inyong magulang, gawin ang mga sumusunod na gawain. Mga kagamitan sa gawain, lumang cardboard, lumang magazine, glue, yarn o ribbon, at mula sa mga bagay na ito ay magre-recycle tayo ng isang bagay. Ang tawag dito ay bookmark. Mga hakbang para sa gawain o paggawa ng bookmark. Una, gumupit ng kalahati ng haba ng ruler sa cardboard. Pangalawa, gumupit ng larawan na ibig ilagay mula sa lumang magazine at idikit sa cardboard bilang dekorasyon. Pangatlo, butasan ang itaas na bahagi ng cardboard at lagyan ng yarn o ribbon. Pang-apat, balutan ng plastic para hindi marumihan. At panglima, gamitin na pansingit o bookmark para hindi masira ang aklat at maligaw sa pagpapatuloy ng binabasa. Tandaan natin, mag-recycle o gamitin muli ang mga patapong bagay. Sagutin ang isabuhay natin, paano mo mapapakinabangan ang mga bagay na patapon na para mapanatili ang kalinisan at kaayusan ng ating kapaligiran. Sa paggabay ng inyong mga magulang, sagutin ang tayahin natin, bilugan ang titik ng tamang sagot. At para sa panghuling gawain, magsulat ng 5 bagay na maaari pang gamiting muli o i-recycle.